What's up mga par? Sayang Moto nga po pala. Nandito pala ako sa Makati ngayon para sunduin ang asawa ko. So habang mababiyahe kami pauwi ng Bulacan, meron tayong pag-uusapan na bagong motor. Teka, ayusin ko lang muna to, tsaka aatras ako. Pwesto muna ako. Shoutout na pala kay Boss Nin, tsaka kay Boss Lean. Maraming salamat sa suporta. So ayan, okay na si Mrs. Let's go! So ayun na nga po, kamakailan lang, meron lang kumakalat na video sa social media na kung saan nga po nakita nga daw itong ginagawa ng tila ba isang commercial, at ang motor na yon ay walang iba kundi ang inaantay ng marami, ang Honda Winner X150. Ang Honda Winner X150 nga po ay unang lumabas sa bansang Vietnam noong April 2016 at sinundan naman ito sa bansang Indonesia bilang Supra GTR 150 noong May 2016 at sa bansang Malaysia naman RS150R na may ABS variant noong June 2016. Kung mapapansin nyo doon sa tatlong bansa na nabanggit, magkakasunod na buwan na nilabas ang motor na to ni Honda. Sana all. Ipapakita ko naman ngayon yung kumakalat na video footage ng Honda Winner X150. At yun nga po, shoutout po kay Sir Yux Moto para dun sa video na yun. Ayun na nga po, mukhang darating na talaga sa Philippine market ang Honda Winner X150. Mukhang matatapos na po ang malungkot na araw ng mga nag-aantay sa motor na to. Kaya pag-usapan natin kung anong meron sa motor na to at kung gaano nga ba siya kaganda. Ang engine displacement nga po nito is 150cc, liquid cooled, single cylinder with 4 valves, double overhead cam, at naka-programmable fuel injected na nga po ito. Opo, tama po ang narinig nyo, naka-DOHC na siya. Kaya maraming Pinoy ang gusto ng motor na to. Kasi nga naman, pantapat daw sa Suzuki Raider 150. Ang makina nga po nito ay meron lakas na 15.4 horsepower at 9,000 RPM. 13.5 Nm of torque at 6,500 RPM. At meron nga po itong compression ratio na 11.3:1. At tumitimbang po ito ng 115 kilos. Meron nga rin po itong 6-speed manual transmission. At ito nga po ay equipped na rin ng keyless ignition system. At gayon din po ang USB charging port. Ito nga rin po ay naka fully digital meter panel at ginamitan ng 31mm telescopic fork, at sa kanyang likuran ay meron naman swing arm monoshock. Ang brake system naman nito sa harapan ay ginagamitan ng single piston caliper na mayroong 256mm disc. At sa likuran naman ito ay ginagamitan din ng single piston caliper na mayroong 220mm disc. Fuel tank capacity naman ito ay umaabot ng 4.5 liters. At ang kanyang fuel consumption ayon naman sa Honda ay 45 km per liter. Ang gulong naman ito ay ginagamitan sa harapan ng 90/80/17 at sa kanyang likuran ay 120/70/17. Ang Honda Winner X150 ay gumagamit na lamang ng electric push start. Wala na itong kickstart dahil sa mga bagong motor ngayon, normal na ang walang kickstart. Ang tanong na lang kung matatapos na nga kaya ngayong taon ang paghihintay sa motor na to. Dahil kung matatandaan nyo, noong November 23, 2019 pa, noong lumabas sa Pilipinas yung unang variant nito,
na Honda Supra GTR 150. Kaya maraming Honda fans din ang nagsasabi na kapag nirelease ito sa Pilipinas, tatawagin itong Honda Supra GTR 150 B2. So ikaw, ano sa tingin mo ipapangalan sa motor na to? Comment mo nga sa ibaba. May mga iba din ako nababasa na maaari magkaroon ng engine upgrade ang Winner X150 at gawin na nga itong 160cc. Marami nang haka-haka tungkol sa motor na to, pero ang pinaka-the best pa rin ay mag-antay dahil isa na ako sa mga nag-aantay sa motor na to kahit wala akong pambili. So ayun nga mga par, sana nga ilabasan ni Honda Philippines ang motor na to para matapos na ang pag-aantay naming mga walang pambili. Dito ko na nga tatapusin ang video na to dahil kakain muna kami ni Mrs. sa Wakdo. See you on the next one mga par. Bye!